Hello everyone! Hi! Kumusta po? Okay, for today's video, I would like to share with you about the Santo Niño. We have to be careful with the Santo Niño statues, especially the green one. They have like few types, like the other one that I saw is like, the Pinocchio tutut. So long like that. They have other centenarians. The green one is seems for business, which actually is not recognized with the church, Catholic Church. The only recognized one is the red robe. But according to Father Darwin, we have to be careful also. If it's from the Albulario, the faith healer, then don't take, because that one is already like blessed by them and it's not by God, so we have to be careful. So anyway, I will share with you Father Darwin's video regarding this. He's explaining to this. All right, so we don't want to be, associated with the enemy, because it's very dangerous, really very dangerous. Okay, watch the video. Ano nangyari mga kapatid? Ano nangyari? Sabi niya, hindi yan maganda. No? So, pinuntahan nila yung bahay nila. Dapat magtawag tayo ng pari for blessing. Hindi albularyo dapat tawagin natin. Hindi yan maganda. Hindi yan turo ng simbahan. At ang turo ng simbahan, bawal talaga lumapit sa mga albularyo. So, ang nangyari mga kapatid, ito ang nangyari. Pinuntahan nila yung bahay nila at nakita nila yung green na Santo Niño. Yung green Santo Niño pala ay paswerte po yun. Hindi po yun devotional Santo Niño. Saan ba ito galing? Tinanong niya yung pinsan niya, saan ba ito galing? Dapat ma-renounce po ito. Dahil superstitious belief po yan. Kung ang ating buhay isasalaylay natin sa mga pamahiin o tuo-tuo. Sabi naman ng mga relative niya, hindi yan maganda. Maganda yan dahil sa pag-take ko ng exam, may tao na nagbibenta niyan sa amin. Sabi niya, kung gusto mo ng swerte, bilhin mo itong Santo Niñong ito, green na Santo Niño. At dahil dyan, nakapasa ako. Kaya nga, may sentimental value yung green na Santo Niño sa akin. At kaya nga, nakapasa ako sa board exam. At sabi ng kasamahan natin, dahil kinakritikais niya yung pamilya niya, hindi maganda yan. Dapat ang ating pananampalataya ay hindi mababatay sa mga superstitious belief. So, nangyari mga kapatid, hindi na-convince ng kapatid natin yung relative niya. Sige, yan ang posisyon ninyo, re-respetuhin ko na lang yan para walang gulo. So, magdasal na lang tayo sa loob ng magdasal na lang tayo sa loob ng dito sa loob ng bahay ninyo. Magro-rosaryo tayo. Alam nyo, nagro-rosaryo sila. Ang kanyang anak na babae ay parang may iba nga na galaw, unusual na galaw. Hindi na siya sali sa pagdasal ng rosaryo. Doon na nakikita nila na kaiba yung ginagalaw ng anak mo. Hindi nag-recite ng rosaryo at wala na sa sarili, hindi na, parang tulala. So sabi ng kaibigan natin, so subukan natin i-deliverance ang bahay ninyo. Sige, i-deliverance natin yung bahay ninyo dahil family circle lang sila. So nagsimula na sila ng mag-deliverance. Alam nyo,
sumigaw yung anak niya. At nawala sa sarili. Maraming sinasabi pero wala sa sarili, mga kapatid. At nung linagyan nila ng mga sacramentals ang bata nila, nag-react na. Hinaharas pala ng demonyo yung bata niya. At sabi niya, sige, renounce nyo itong Santo Niño na green. Pag-renounce, ang batang ito ay sumigaw. Grabe. Nung binibreak na ang seal and consecration sa Santo Niñong green, grabe ang reaksyon ng bata. At sabi niya, tingnan nyo, kahit itong parang religious item, pero hinahaluan, kakontaminate na tayo dahil sa Santo Niñong green na po ito. Fortune for bright future po ito. Lucky charm ang nasa likod po nito. Paswerte. Kung ang ating faith ay nahaluan na ng mga superstitious belief, contamination na po yun sa ating dalisay na pananampalataya. Alam nyo, nung binibreak nila ang seal and consecration ng Santo Niñong green na ito, grabe, sumisigaw ang bata. Grabe ang pagka-wild ng bata while binibreak yung Santo Niñong green. No? Dito makikita natin na yung kaaway natin ay magaling talaga. Sasakyan nila yung mga religious item natin na to save us. Anong pakay nila? To deceive us, to destroy us. At yan ang katotohanan po. Dahil sato lang yung attack ng demonyo sa ating lahat. Parang sato lang. So mag-ingat tayo sa mga seemingly religious item, lalong-lalo na yung mga religious item na sa online, na blessed na. Delikado po yun. Dapat magpa-bless kayo sa pari bago nyo. Yung bibilihin ninyo ay hindi blessed na. Dapat bago nyo bilhin ay hindi yan blessed. At alam nyo, pumupunta sa office yung buong pamilya at dinala niyo ng Santo Niño. At sa awa ng Diyos, hindi na nag-react ang bata na binigyan natin ng series of deliverance and exorcism. Nung na-dispose na yung green na Santo Niño, okay na yung bata hanggang ngayon. Kasama ng magdasal ng banal na rosaryo. So, ang ganda ng balita na nadinig ko galing sa ating mahal na kapatid. Galing po yun ni Brother Eugene Ghost Fighter na sharing. Ang ganda. So, araw-araw magsishare po ako. From time to time, magsishare po ako para makatikais natin. Yung mga Santo Niño na may pera, ilibing nyo na yan. Ang Santo Niño na dapat natin na gagamitin ay itong Santo Niño na ito. Tingnan nyo, itong Santo Niño ito. Nandito ako sa loob ng cathedral po. Ito po dapat na gamitin natin na Santo Niño. Ito po na Santo Niño. Ang dapat natin gagamitin at i-promote yung Santo Niño de Praga, pwede. Ito, Senior Santo Niño di Cebu. Anong sara? Ito ang dapat i-promote natin. Yung Santo Niño ito ang dapat i-promote natin. Ito si Senior Santo Niño. Pero mag-ingat din dahil itong Santo Niñong ito ay ginagamit din sa mga albularyo. Kung ang Santo Niño ninyo nagamit ninyo, kahit pa ganito na Santo Niño ang gamit ninyo, kapag galing sa mga albularyo, delikado din. Delikado. So dapat, yung Santo Niño ninyo, kahit devotional Santo Niño, kapag galing sa mga albularyo, delikado pa rin. Dapat, hindi na natin gamitin. Pwede natin ilibing. At pwede din natin i-deliverance yung Santo Niño na galing sa mga albularyo. Bakit po?
dahil meron kaming kaso din, na-possess siya. Dahil sa Santo Niño na, ganito din, devotion ng Santo Niño. Pero tinanong ko siya, saan galing yang Santo Niñong iyan? Sabi niya sa akin, Father, galing yan sa albularyo. Binibless ng albularyo yung Santo Niñong iyan. Kaya pala, na-contaminate ang Santo Niñong ito. Dahil, galing pala ito sa albularyo. So, delikado pa rin. So, mag-ingat talaga. Mag-ingat, dobling ingat. Dagdagan ang ating pag-aaral sa ating pananampalataya para doble ang protection natin. So, kindly subscribe punto por punto YouTube channel natin dahil walang humpay, walang tigil ang pag-catechize natin dito sa ating, at bili kayo sa Catechism of the Catholic Church, Fundamental of Catholic Dogmas, no? Dahil nandun lahat ng official na turo ng simbahan. Kahit pare ako, magtuturo ako na opposite sa Fundamental of Catholic Dogma, hindi pwede po yun. Delikado po yun. So, ang mag-prevail, hindi yung opinion ng pare. Ang mag-prevail, yung tunay na aral ng ating simbahan. At, so, sana may natutunan kayo sa maliit na catechism natin dito sa ating programa sa DYFB.